Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jude nga ulit ito, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. And tara, garden tour ulit tayo. Check natin kasi tignan nyo naman to. Daming growth, daming mga progress na nangyari sa ating garden. So tara, check natin yung mga ating mga halaman sa garden. So start tayo dito sa likod sa ating dalawang raised beds. Dito sa tabi ng raised bed, meron tayong dito. Potato. Yan. So, yan, namamatay na rin siya. Nagiging close na to for nagiging close for harvest. So, hayaan lang natin dyan na mag-die back yung mga leaves bago natin i-harvest. Tapos meron tayong dalawang upo. Yan, dalawa dyan. Yan. Dyan siya, nag-climb na siya dyan sa taas. Tapos iinit na nga, kaya maya-maya lagyan natin to ng shade cloth para hindi siya malanta. Kasi kung makititignan nyo mga yun, brown na yun, nalanta yun nung 2 weeks ago na biglang tumaas yung temperature. Yan, mga namatay yung mga to. Yung tip niyang yun, yung tip nun nasunog. Kaya lagyan natin ng shade cloth para protected siya. Tapos dito sa first na raised bed, meron tayong 8 na apricot zebra tomato. Tapos 4 na ito, sweet Jenny cantaloupe. Yan. Mostly ng ating apricot zebra may mga bunga na siya. Yan. Ganda ng kulay niya, tingnan nyo, di ba? Tapos magiging magiging yellow ata to or orange. Hindi ko na maalala. Pero masarap. Maalala ko lang is yung lasa. Masarap siya. Tapos titingnan nyo, ang daming mga bulaklak. Yan, dami. Yung sekreto ko dyan, yung aking swamp fertilizer. Ito is orange na nabubulok na nakuhulog sa sa orchard. Pinupulot ko, tapos yan yung ginagawa kong swamp fertilizer. Yun yung pinangdidilig ko. Ito, hinaluan ko lang to kasi nagamit ko mga grapes, mangga. Tapos kung mapapansin nyo sa ilalim, mga orange, ang daming orange. Yan mga orange. Taas taas sa potassium. Alam nyo man yung potassium, mataas sa potassium saka phosphorus para sa fruiting at saka root development. Tatlong balde ng oranges. Di ba? Ang dami niyan. Kaya yung mga tanim natin, madami mga bunga. Tapos mga healthy pa sila. Parang ito. Mamaya papansinin nyo, mga tomatoes natin ang daming bulaklak. Tapos yung sekreto natin dyan is ito. Ito is yung shaver ng buhok sa ilong. Dati ginagamit ko yung electric toothbrush kaso mahina. Ito malakas to. Lagay mo lang dyan. Magbabibrate na lahat yan. Ganyan lang. So yun yung ginagawa ko para siguradong may ma-pollinate. Kasi ang dami niyan. Diba? Shaver ng ilong yun. Tapos yan. Ganda ng kulay. Dami. Papansin nyo, ang daming mga bulaklak. So far, wala pa tayong pwedeng mapapak dyan na may snacks na tomato. Ito mga naman to, 4 na better boy. Dami na siyang bunga, malalaki. Ito, better boy. Ito, ang laki nito. May mga bunga din siya sa ilalim. Ito, bali ito nga pala yung second na raised bed.
Meron tayong isa doon na ano, meron tayong chayote, tapos meron din tayong chayote dito. Yan, nasa top na sila. Pero kailangan lagyan ng shade cloth para hindi sila malanta. Ito, sinira ng ano yun, ng init ng 2 weeks ago. Kaya hindi na siya lumalaki. Yan. Tapos mayroon tayong ano dyan, 3 Sweet Jenny Cantaloupe. Yan. Ewan ko kung magtutuloy to, kung madedevelop siya kasi na manual pollinate ko yung mga to. Tapos mayroon tayong 4 din na apricot zebra tomato. Ito kung mapapansin nyo to, isang ano lang to, isang tomato lang to, isang tanim. Kaso ang dami niyang bulaklak. Dami. Yung ginawa ko kasi na-reach niya yung top, pinapa-ano ko na dyan sa side. Dyan na lang siya. Ayan. Tapos meron tayong mga tomatoes dyan sa ilalim, sa taas. Yan. Tapos kung maalala nyo yung ating ano, oh by the way, may isang ano dyan, oh. May isang watermelon yan. Ilagay natin dyan para kung hindi magtuloy yung ating chayote sa gourd, ito mag-i-sprawl siya sa taas ka. Diyan siya sa sa trellis sa taas. Aakyat. Kung maalala nyo, meron tayong nilagay na mga ano dito, yung in-bed vermicompost. Nag-harvest na tayo dito, tapos naglagay na tayo ng bago. So, yan. Nabubulok na siya. So, meron tayong isa dyan. Tapos dito, meron din dito. May isa dito. Sa kabila. Yan. May isa dito. Tapos may isang nilagay tayong bago dito. Yan o, ganda ng soil, tingnan nyo. Parang worm casting na yung mga to. Ganda. Very dark and rich. Yan. So, before natin i-check yung ibang halaman, lagyan natin to ng shade cloth kasi umiinit na oh. Andun na yung araw sa taas. So, maglagay lang tayo ng shade cloth. So yan, nalagyan na nga natin ng shade cloth itong ano, mga gourd saka yung ating chayote. And then, yung magiging problema natin dito is yung airflow. So, papangit yung airflow. Siyempre, pag pangit yung airflow, dadami magbabaha yung mga peste. Parang yung last year, pangit yung airflow, yung daming pinatay na halaman yung mga ating ang daming pinatay na halaman yung mga spider mites. So check natin more often, tapos kung nakikita natin may mga spider mites na na umaatake, spray na natin sila agad. Yan. Pero kung hindi man mag-survive itong gourd saka chayote, mag-start ulit tayo, magtanim ulit tayo ng panibagong tanim siguro by September pag lumamig-lamig na yung panahon. So, yep. Tapos sunod naman is yung ating mga carrots. Ito may mga carrots tayo dito. Tanggalin na natin yung mga to kasi ewan ko kung ano yun, mga powdery mildew at yung mga yan. Anyway, tanggalin, tas kung anong magamit, gamitin natin. Yan, carrots. Container, ganun talaga eh. Pag container, maliliit. Yan. Okay naman. Masarap naman yung mga maliliit na yun. Dito naman sa area, meron tayong lemongrass. Tapos meron tayong mga Thai chili peppers dito.
Mostly nagbubulaklak, nagbubunga. Ito, may mga bunga na yung mga to. Yan. Ito yung ginagamit nating chili garlic sauce. Kasi at the end of the pagpatapos na yung season, hina-harvest natin lahat tapos pinapatuyo. Tapos dito sa ilalim, meron tayong mga sweet peppers. King of the North sweet pepper, mga bell peppers. Yan, nagbabuds na sila, nagbubulaklak na. Ang ating jalapeno, ito nagpo-produce pa rin siya. Yan. Medyo madami-dami naman yung mga bulaklak niya. Tapos yung ating fresh bites orange pepper. Tomato, meron tayong dito, tomato sa area. Yan, may bunga din siya. Better Boy tomato. Indeterminate yung mga to. Tapos dito mix ng marigold, sweet Jenny, cantaloupe saka okra. Yan. Healthy naman. So far naman lumalaki naman sila. Itong mga okra lang yung medyo mabagal yung paglaki. Yung ating mga patatas, meron tayong 3 grow bag pa rin dito. Siguro in 2 weeks i-harvest na natin yung mga to. Itong mga patatas na nasa paso, saka ito din yung nasa 27 gallon container. 2 weeks i-harvest na natin yung mga to. Ito, Better Boy tomato din ito. Yan. Mostly may mga bunga na sila. Raspberry Liana. Yan. Itong mga to, pwede na actually i-harvest to. Ipahinog sa ating windowsill. Yan. Yan, madami siya mga bunga. Tapos meron tayong dito, eggplant. Nagwi-wilt na siya kasi mainit na. Basa pa naman. Moist pa yung soil niya. Anyway, meron siyang dyan, shade cloth. Tapos ito, lemongrass pa rin ito. Yan. Madami na siyang dyan. Pwedeng gamitin na pangluto. Malalaki na yung stem niya. Ito din, same din to. Raspberry Liana. Ito, kunin natin yung mga to. Kasi madaming energy yung gagamitin ng halaman para mapahinog ito. Kung pwede naman natin ipahinog sa sa bintana. Same din naman yung lasa. Masarap pa rin. Yan, Raspberry Liana tomato. Tapos yung mga patatas, yan, 2 weeks i-harvest natin. Ito, patatas din to. Dito naman, nag-harvest tayo ng mga dito, onion, tapos nag-transplant tayo ng mga marigolds, tapos nagtanim tayo ng mga beans. So far, wala pa akong nakikitang lumalabas dito na beans. Ito naman is sweet Jenny, cantaloupe. Yan, minamanual pollinate natin yung mga to. Ewan ko nga kung bakit walang mga napopollinate laging namamatay. Yan, lang sila, namamatay. Ba't kaya? Anyway,
Ito, raspberry Liana tomato pa rin ito. Kunin na natin. Yan. Lagay lang natin sa bintana. Maano din to. Mahihinog din to. Ang dami pa rin siyang ano. Ang daming bunga. Yan. Galing. Tapos ito. Check nyo yung ating butternut squash. Meron tayong 4 dito. 2 dito. 1, 2. Tapos 2 doon. Dami ng ano. Daming mga female flowers. Tapos ito mga na-pollinate na yung mga to. Dami dyan oh. Sa taas. Tapos ito. Ewan ko kung pwedeng, hindi pa ata pwedeng i-harvest kasi dapat ito magtuyo. Dapat ito mag-dry para pwedeng i-harvest. Malambot pa eh. Yan. Pinaging madaling matusok ng kuko. So, kaya lang natin dyan. Yan. Madami dyan, oh. Daming mga nagsilabasang mga female flowers. Tapos yung iba, napopollinate natin gamit yung pollen ng zucchini. Kasi, walang lumaano eh. Hindi nagbubukas yung mga male flowers eh. So, di ko alam. Mostly, ginagamit natin mga ano. Minsan, nagiging successful. Minsan, hindi. Parang ito. Pollen ng zucchini ito. Yan. So, yeah. Parang ano naman. Yung iba, parang lumalaki naman. So, hopefully. So, balik tayo dito. Sa ilalim niya, meron tayong 6 na ano. San Marzano tomato. 1. Tapos yun sa likod pang 6. May isang ano doon, eggplant, tapos mga marigolds. Yan. Dito yung tinanggal natin dito yung mga ano, di ba? Maalala niyo, mga onion natin. Tapos pinalitan natin ng mga yan. Marigolds saka eggplant and tomato. Ito, better boy din to. Kunin na ba natin to? Ayan na lang natin dyan. Ito, meron pa tayo dito. By the time na mahinog ng mga to, na nagamit na, baka hinog na yung mga to. So, yep, kaya lang natin dyan. Tapos ito, mayroon tayong ano, mix ng sweet chili, cantaloupe, Roma tomato, saka mga marigold. Okay naman sila. Eggplant, may eggplants pa rin tayo dito, 2. Tapos syempre mga marigolds din sa likod. Yung ating mga Thai chili peppers. O, diba? Daming mga bulaklak, mga bunga. Pati itong na-overwinter natin sa paso. Ang dami ding mga bulaklak. Meron pa tayong tomato dito. Yan. Ito is ano din to. Better boy. Yan. Malalaki yung bunga ng mga to eh. Yan. Dalawang sanga kasi hinayaan na lang natin itong lumaki. So 2 siya dyan. Tapos yung ating mga garlic. Ito, hayaan lang nating ano, siguro mga 90% na tuyo yung mga dahon bago natin i-harvest. Kasi chinek ko yung mga bulbs ng iba, medyo okay naman, medyo okay, lumalaki sila. So yeah, nice, mga soft neck garlic to.
pati din ito, soft neck garlic. Meron tayong eggplant dyan. Yan. Soft neck yan, mga soft neck garlic to. Buti hindi nagtuloy yung mga aphids. Dito banda, yung mga naapektuhan ng aphids. Tapos buti hindi kasi nag-i-spray na tayo. Buti hindi naapektuhan yung ibang halaman doon. So, that's good. Dito, kung maalala nyo, nag-harvest tayo ng mga onions dito. Tapos naglipat tayo ng mga marigold saka beans din dito. Tingnan natin kung may mga lumalabas. Yun, meron na. Meron doon. To beans to. Yan, may mga lumalabas doon. Ito. Nice. Sa dulo, meron tayong Armenian cucumber. Meron tayong 3 dito. Tapos may may lumalabas na mga female flowers. Ito na manual pollinate natin. Pero nung time na yun is katatapos ng ulan eh. So, iwan ko lang kung nabasa yung pollen yan. Pero anyway, i-observe natin. Yan, may mga iba din dito. Hindi pa masyadong nagbubuka yan. Nice. Ito, mga female flowers. Madami na sila. Ito, mga to. Ito, female flowers din yung mga to. So far, yeah. Dami naman lumalabas na mga female flowers. Ito, sa ibaba din. May isa din dito. Ito, yan. Kita nyo. Ito yung ating zinnia tower. Yan, mostly naman nagbubulaklak na sila. 'Di ba? Ganda. Tapos kung maalala nyo, in-sprayan ko to dati ng hydrogen peroxide, tas medyo namamatay yung leaves, pero nag-bounce back naman na sila. Yan, very healthy. Daming blooms oh. Dito sa mayroon tayong 2 grow bag ng butternut squash din to, na mayroon siyang interplant ng marigold. Ito, butternut squash. Tapos dito sa area sa may patio cover, ito is Better Boy tomato. Mayroon tayong 2 dyan. Yan. Tapos kung maalala, kung mapapansin nyo sa gitna, meron tayong nilagay na dyan, vermicompost. Yan, in-bed vermicompost. Yan, check natin. Tao lang ako sa kabila. Dito, check natin to. Oh, diba? Tingnan nyo. Kita nyo ba? Daming worms oh. Oh. Daming worms yan sa ilalim. Diba? Galing. Siyempre, yung mga magiging tae ng mga yan is, yan yung magiging worm casting. Yan yung magiging fertilizer. Magiging food ng ating, mga tanim dyan. Peppers, marigold, tas mga zinnias. Ito din, pepper din to. King of the North sweet pepper. So yan, yung 3 malalaking 15-gallon container, meron silang in-bed na vermicompost. Tapos na-check ko yung mga to. Ang daming worms sa ilalim. Magandang senyales yun mga yun. Tapos yun pala yung aking misis oh. Buntis yan, malapit na mga anak. Kaya madadagdagan yung namin, yung team California Pinoy Nurse Gardener. Kaway-kaway naman dyan. Meron nasa siya, magandang mood. Zucchini yan. Meron tayong zucchini dito. Tapos kung maalala nyo, sabi ko nga, di ba, ito maliliit to dati. Para mga reject na na seedlings. Tinanim ko lang dito.
Tapos tingnan nyo naman, meron na siyang zucchini, na-pollinate na yan. Tapos kung mapapansin nyo sa likod, meron pang mga dyan, may mga female flowers pang lumalabas. Diba? Buti hindi natin tinapon. May maha-harvest pa tayo dyan. Siyempre, yung ating cut and grow na spring onion, ever producing. Hindi siya nag-fail na mag-produce. Tapos dito sa ating tower, strawberry tower, yung mga namatay na strawberry, pinalitan natin ng marigold. Ito, namamatay. Nalalanta. Overwater ata. Ewan ko. Yan. Pero yung iba naman, healthy naman. Tapos may mga strawberries na nun. Yan, mga maliliit na strawberry. Dito sa top. Yan, mayroon tayong mga dyan. Saan yan? Ito, may isang maliit dyan. Cute. Mga cute strawberries. Maliliit. Yan. Tapos ito, Armenian cucumber sa paso. Meron tayong ito, 2 tanim. Tapos ito, 1. Siyempre, ito yung akyatan nila, trellis. So, yan. Mga zucchini. Meron tayong 5 zucchini dito. Tapos 1 King of the North sweet pepper. Yan. Lagi tayong nag-harvest dito. Mga ilan-ilan na rin. Mga ilan-ilan yung mga na-harvest natin. Ito, na-pollinate na yung mga to. 2 dyan. Tapos, chine-check natin kasi minsan nagpa-powdery mildew Kaya dapat lagi-lagi chine-check yung underside niya kasi doon yung mga powdery stuff. Yung mga zucchini. Ito, wala na to. Malambot na Tanggalin na natin. Ito din, Ba't kaya? Tapos na ba yung pag-produce mo? So hopefully ito magtuloy yung mga to. Kasi madami pa dyan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pang female flowers yung lumalabas dyan. Yan. Sabi ko nga may 1 King of the North sweet pepper dito. Yan. May mga buds na siyang lumalabas, mga flowers. Tapos yung huling zucchini, yan. Ito. Pa to? Magbubuka pa ito para ma-pollinate natin. Ba't kaya itong mga yung isang variety? Ito is yung Long Palermo White. Ibang variety ito Okay. Tapos ito yung pala natin, yung hinang na natin dyan, yung ating mga hardneck garlic. I think next, yung magtatanim tayo ng half and half. Half na soft neck, tapos half na na hardneck. Kasi yung mga hardneck minsan, malalaki yung nakaharvest natin dun Tapos ito yung mga harvest natin last time ng mga onions. Dami dyan, Yan. Dito pa, mga onion din yung mga to. Tapos yung ating mga seedlings, yan. Mga pang succession planting, mga butternut squash, kalabasa, tapos mga zucchini, okra, sweet Jenny cantaloupe. Tapos yung ating mga may 4 pa dyan na Roma tomato. Ito, sunflower ni Elijah ito, galing sa school. Mayroon siyang 3. Actually, sa isang cup yung mga to pinaghiwalay lang namin. Tapos nilipat. Yan lumalabas na yung roots niya. Yan, kay Elijah to. Kasi last year may inuwi din siyang sunflower from school Tapos yun is nagbunga siya.
Ito mga mango. Yung mga binili namin sa store na mango. Tapos pinasprout namin yung mga seeds niya. Yan. So far may 3 na dyan na successful. Ito may lumalabas din dyan. 'Di ba? So, yan. Na-check na natin yung mga halaman natin dito sa likod. Tara naman sa harap para i-check natin kung anong mga progress sa harap sa front garden natin. So, tara sa harap. Dito naman tayo sa harap. Tignan nyo naman yan, Ang gaganda ng mga bulaklak natin. Mga zinnias. Mostly nagbo-bloom na sila, 'Di ba? Ganda niya, Mga marigolds natin, tignan nyo. Wow. Daming blooms, ang ganda. Tapos yung roses pala natin, tignan nyo. Hindi ko alam kung ano nangyari dito Kung nagka-fungal disease to or something. Pero mukhang namamatay. Anyway, nilagyan natin ng fertilizer tapos ini-spray natin ng neem oil. So, hopefully, kasi ito may mga mga bagong mga green na leaves pa yung mga yan. So, hopefully mabuhay. Yan. Tapos syempre yung ating pa dito, Hales Jumbo Cantaloupe. Wala pa tayong nade-develop dito Wala pang napopollinate. Laging namamatay kasi before nasa ground siya, wala siyang takip na ganito. Yung with barrier, laging ang kinakain ng mga roly-poly, lagi nilang tina-top off nila, So ngayon, hopefully may ma-pollinate tayo kasi may mga na sila dyan, mga female flowers nang lumalabas. So yan yung una, tapos sa kabila yung pangalawa, yan. Nilagyan din natin ng ng weed barrier. Yan, mga yan, Mamaya i-pollinate ko to mamaya. So yan. Tapos check nyo pala tong zucchini. Grabe, di ba? Suspetsa ko grasshopper yung gumawa dito kasi buong leaves kinain May mga grasshopper tayo dito, mga malalaking grasshopper, yung mga brown. Hopefully mahuli ko yung mga yun para mapaalis ko sa garden. Anyway, check nyo na lang ito. Diba? Tignan nyo naman yan. 3 na yung lumabas. Yan. Pagpipestahan na ng mga bees yan, Ang ganda. Grabe, Napakaganda. 3. Wow. 3 yan, Ganda. May 2 pa tayong hindi nagbo-bloom. Saka dulo-dulo, hindi pa sila nagbo-bloom. Tapos, balik tayo dito. Dito, mayroon tayong kalabasa. Yan. May isa dyan. Malaki na, Ewan ko kung pwede na tong pitasin. Itong mga to, maliliit lang yung mga to. Mga sweet mama kabocha na kalabasa. Maliliit lang yung mga to. So, tignan natin. Hayaan lang muna natin dyan. Tapos may mga tayo dito, mga 5 tomato. Ito is San Marzano tomato. Tapos yung ating Nagasaki long eggplant, may 4. Yan, nagpa-flower na sila. Yan. Yan. Tomato, eggplant, tomato, yan. Tapos may isang dito, isang zucchini. Yan. Wala pang lumalabas na mga flowers. Nagdagdag tayo ng 2 dito. Hales Jumbo Cantaloupe. Isa, tapos isa dito. Yan.
Dalawa, bali may dalawang ano dito sa area. Dalawang Hills Jumbo Cantaloupe. Yan. Pakita ko ulit yung sunflower kasi ang ganda. Oh, 'di ba? Nice. Tapos avocado. Ito. Okay naman siya. Kailangan takpan pa na natin to kasi magtatag-init na. So ilagay ulit natin yung shade cloth mamaya. Kalabasa. Pangalawang kalabasa. Yan. Meron tayong isa. May isa din dito. Yan. Lumalaki na din siya, oh. Kasi yung isang yun, wala na to. Wala na eh. Malambot na siya. Hindi nagtuloy yung pollination. Yan. Tanggalin na lang natin. Siyempre, mga lemon pa rin natin. Madami ng ano, malalaking lemon. Mga to. Lemon. Isang eggplant dito. Mostly lumalabas na yung mga bulaklak niya. So in no time ano na yan. Magpo-produce na ng ano yan, eggplant. Tapos yung ating mga ano dito, soft neck garlic na wala na to. Ito pinatay na ng mga ano to eh. Pinatay ng mga aphids. So ewan ko kung may maka-harvest tayo dito. Hayaan mo na lang. Kaya lang nating mamatay lahat ng tops niyan bago natin i-harvest. Kasi check nyo yan, mostly almost half na yung nag-dry. Tapos kung i-check natin, ganyan lang yung bulb nyo. Ang liit. So wala na yun. Wala tayong maka-harvest dyan. I think tanggalin na natin to lahat tapos palitan natin ng ibang seedlings. Wala eh. Ganyan lang siya. Ang dami nang nagtuyong dahon, oh. Ang gagawin natin dito? Anyway, may isa tayo dyan. Yan. Kaya lang na ini-sprayan ko na sila eh. Kasi yun yung kamali ko dati. Hindi na ako nag-i-spray. Pero ngayon, ini-sprayan ko na sila every twice a week. Mga ganun. So yeah. Check natin kung hayaan lang natin dyan. Tapos tignan natin kung maka-harvest tayo. Dito naman, meron tayong 6 na eggplant. Ito, mga eggplants yung mga yan. Tapos may mga ano tayo dito. Watermelon, yan. Meron tayong 2 dyan. Tapos may isa dito. Watermelon. Ito naman yung ating kalabasa. Yan. Meron na tayong mga na-pollinate dyan, oh. Yan, may isa doon. Tapos may isa doon sa dulo. Na-pollinate na rin yan. Tapos ito. Yan. Bali 5. Mayroon tong 5 kalabasa. Itong ating kalabasa plant na to. Meron siyang 5 fruits na na-pollinate natin. Yan. So far naman itong 2 lumalaki na sila. Yung isang yun parang alanganin. So tingnan lang natin. So yan. Yan, mga eggplants natin. Very healthy. Tapos yung isa dito. Yan, na-pollinate na ito, oh. Meron ng talong dyan na lumalabas. Nice. Tapos yung ating mga okra, wala na, tatabunan na sila ng ating kalabasa. Yan, mga maliliit. Emerald din. Emerald okra yung variety nito. Meron tayong 4 dito. Isa doon. Isa doon sa dulo. Tapos meron ding ibang dito yung mga transplant natin before. Yan.
Tapos naglagay tayo ng isang ano doon, isang watermelon kasi yung isang okra namatay. So pinalitan natin ng watermelon. Tapos ito yung ating orange. Ewan ko kung nangyari dito, nahuhulog yung mga ano, nahuhulog yung mga ano niya, fruits niya. So anyway, at least nagbulaklak siya ngayong taon. So next year, most likely ang dami ng bulaklak to for sure. Sunod naman yung ating persimmon. Makikita niyo ang daming mga nahuhulog na ano. Yung mga tawag dyan? Buds ba yung mga yan? Persimmon buds? Or flowers? Daming nahuhulog na flowers. Ewan ko ano nangyari nung simula nung tag-init eh. Kaya feeling ko na overwater ko ito. Kaya yung ginawa ko, nilipat ko tong isang ano doon, irrigation. Kasi dati nandito laging basa. Yung isa na lang yun nandun. Yung 2 gallons. Yan. So hopefully, hindi siya masyadong babad sa tubig. Kasi ang daming nasasayang nahuhulog lang. Anyway, itong ano naman to, itong ating tomato, meron tayong 3 tomatoes dito. Ang variety nito is ano, raspberry Liana tomato. Yan o, dami na tayong tomatoes dyan o. Yan. Malalaki yung iba. So, yep, yan. Malalaki ito. So dito naman sa kabila, dito pa rin sa harap ng bahay, meron tayong 4 na tomato. So yan, madami pa rin mga ano dyan, mga tomatoes. Yan. Ang dami. Tapos dito, mayroon tayong 2 Nagasaki lang eggplant. May mga bunga dyan oh. Yan, malalaki na yan. 3. Tapos madami pang mga na-pollinate dito. Ito, may mga talong na maliliit sa ilalim. Yan, daming bulaklak. Itong isa, madami ding lumalabas na bulaklak kaso wala pa tayong ano, nakikitang ito, na-pollinate na ito. Tigas. Yan. Tapos yung ating 2 ano pa dito, 2 tomato. Yan. Malalaki na oh. Ito ilagay na natin sa ano, sa windowsill para doon na siya mag-ripen. Yan, madami din diyan sa likod. Sisimula na siyang magpalit ng kulay oh. Tapos ito yung isa pang ano natin, tomato. Ayan. Kunin na natin yung mga to kasi pwede naman silang mag-ripen sa ano sa windowsill. Ito, nagpapalit na siya ng kulay. Oh, malapit na itong mahinog. So, yan. Tapos na nga tayo. Oh. Ito yung mga harvest natin. Ito, mga matured tomato na yung mga to. Kaya pwede na silang ilagay sa windowsill para doon na sila mag-ripen. Tapos, kinuha natin yung natitira nating mga carrots. Sakto kasi magluluto tayo ng ano ngayon, mga tinolang manok. Para may pangsahog tayo na gulay. Yan. Tapos yun nga, sabi ko, lagay lang natin dito sa ating windowsill itong mga
kamatis. Tapos after 2 to 3 days, magra-ripen na yung mga yan. Yan. Kasi kung aantayin mong mag-ripen sa plant ano, madami siyang energy gagamitin para i-ripen yung mga to. So, yeah. Tapos na nga tayo ngayong araw para tapos na tayo mag-garden tour. Na-check natin yung mga progress sa ating garden. Nakita nyo naman na ang daming mga growth. Mostly mga summer crops na. Yung natitira na lang na is yung sinimulan natin ng fall is yung garlic. So, yun na lang. Siguro by baka sabi ko nga baka may by the end of May. Pero baka tatagal pa yun. Baka aabot pa ng second week of June bago natin ma-harvest yung mga yon. So, we'll see. Antayin natin para malaki yung makuha nating mga garlic bulbs. So, yeah. Salamat ulit sa mga nanonood ng aming mga videos. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw para i-check yung ating garden. Sana nag-enjoy kayo. Sana po hindi kayo magsasawa na suportahan ang aming channel. So, yun na po muna ngayong araw. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating mga videos. And siguro yung susunod na gagawin natin is magka-harvest tayo ng mga potatoes. Yan. So, sige na po. Ingat kayo palagi. God bless you always. And have a nice day. Kasi maganda yung panahon ngayon. Ingat po kayo. Paalam na po.